at sa inyo at sa inyong pong pamilya. Okay, so ang ano po natin, topic po natin, mga sektang sumulpot sa 16th to 21st century ang mga totoong iglesyang kay Kristo. So, nilagyan po natin ng tanong. Bakit po? Kasi baka meron pong baka meron pong maliligaw na gusto pong pumasok at tindigan po nila na yung sektang inaaniban po nila na natatagpo in between of these centuries, 16th to 21st century, at patunayan po nila na yung iglesyang inaaniban po nila ay iglesyang tatag ng ating Panginoong Kristo. Pero actually, yan po i-explain po natin mga sir. And i-compare po natin sa salita po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, yan po, iisa-isahin po natin. So, meron po tayong limang tinatawag na argumento na i-present po natin sa ating programa ngayong gabi. And kung pwede, ilista po ninyo mga sir, para at least kung makaharap po kayo ng hindi mga Katoliko, ayun, meron po kayong 5 puntos na ibibigay po ninyo sa kanila, yung sa mga kaibigan po nating mga hindi Katoliko. Okay, so ngayon, sa buong mundo, mga sir, mga ma'am, mag-uumpisa na po tayo. Sa buong mundo, umabot na po ng not less than 45,000 Christian denominations ang lumagana po sa buong mundo. Itong 45,000 Christian denominations, meron po silang iba't ibang pananampalataya at iba't ibang mga founders. At lahat po sila, wala pong kahit isa nitong 45,000, not less than 45,000 Christian denominations, ang magsasabi na kami ay hindi kami tatag ng Panginoong Jesucristo. Lahat po sila, inaangkin po nila na yung mga sektang ipinarehistro po nila at itinatag po nila or inaaniban po nila labas sa Iglesia Katolika. Inaangkin po nila na yan po yung iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. And pangatlo, mga sir, mga ma'am, itong sektang ito is sumulpot po sila in between sa 16th to 21st century. Bakit po? Kasi yung kasaysayan po nila, wala pa po sila before the 16th century. Wala pa po sila. And most of them are registered to the secular government. Bakit po? Kasi yun, hindi po sila makagalaw po kasi wala po silang protection sa batas. Kung hindi po ito hindi po ito mapaparehistro. So kaya nga po, para maging legal po sa mata ng gobyerno, para meron pong silang tinatawag na juridical personality, so yung mga founders ng mga sektang ito, ipinaparehistro po nila sa gobyerno. O kaya nga, di ba, pag may papasok po sa programa po natin, tatanungin po natin, kailan po ba na-register yung iglesia ninyo? Sasabihin na, noong 2012, 2015, sino ba na-parehistro? Yung mga Amerikano. Di ba? Ang dali-dali po nilang sumagot. So, ibig sabihin, itong mga sekta ngayon, na nagbabasa ng banal na kasulatan, pagkatapos kinokorek pa yung Iglesia Katolika. Bakit? Kasi sila daw po yung merong pag-intindi or mas nakakaintindi sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po? Kasi sila daw po yung ginabayan ng banal na espiritu. Di ba? Yan po yung mga claims po nila. Sir Alangelo, Sir Oliver Baliar, Sir Ricky, Sir Edgar Ragay, good evening po. Sir Carlos Ortillano, good evening. So, yan po mga sir. So, lahat po ay talagang nag-aangkin po sila na sila po yung iglesyang tatag ng Panginoon. At ang masakla pa, sasabihin pa nila na, kapag hindi kayo papasok sa aming sekta, sa aming iglesia, ay hindi kayo maliligtas. Di ba? Ang iba naman, sasabihin naman nila, ay okay na, hindi ka pumasok, basta maniwala ka lang kay Panginoong Jesucristo na personal tagapagligtas at Panginoon mo, maliligtas ka na. Yan po yung mga dialogue po nila So yan po yung iisa-isahin po natin ngayon mga sir, mga ma'am. So tapusin niyo po itong program po natin at malalaman po natin paano po natin i-counter itong mga pag-iisip ng mga sulpot nating mga kaibigan. Sir Antek Sanchez from Japan, yes sir, good evening. Ma'am Analisa Uso, good evening. Sir Rosilo Suarez, good evening po sa inyo. Okay, so magpe-present po muna po tayo mga sir, ha? Okay, uunahin po natin itong tinatawag na isang punto na sabi ay itong sektang ito, mga sektang lumaganap, sumulpot po sila 16th to 21st century. At the same time, umabot po sila ng not less than 45,000 Christian denominations. E tanong, biblically speaking, ilan po bang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Not less than 45,000 po ba? Mga sir, mga ma'am, alam po natin kung ilan po yung iglesia ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi po 45,000.
Ilan po ba yung iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin po natin itong nakasulat po sa banal na kasulatan. Babasahin po natin mga sir ha. Okay, mamaya po mga sir is yun, magbabasa po ko sa mga comments po ninyo ha. Saint Matthew chapter 16 verse 18. Itong setas na ito, ang dami-dami po nag-aangkin po nito eh. Babasahin po natin mga sir para po sa inyo. Saint Matthew chapter 16 verse 18. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa niya, "At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia." Yon, itatayo ko ang aking simbahan. I will build my church. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, klarong-klaro po yan at dapat hindi po natin ibahin or i-change po yung tinatawag na statement ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung statement po niya? Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po niya sinabi na itatayo ko ang aking mga iglesia. Iisa lang po yung iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po 45,000 Christian denominations. Hindi po. Iisa lang po. So kung makita po natin mga sir, mga ma'am, ang iisang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, ang 44,999 Christian denominations, sila po lahat ay yun, mga peke na po itong lahat. Bakit? Kasi iisa lang po ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, saan po ba makita po natin yung totoo? Bakit po? Kasi as per historical record, ayun hindi po bababa ng 45,000 yung mga sect at denomination na lumaganap po sa buong mundo. Hindi po bumababa sa 45,000 Christian denominations. Saan po dito yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo? Saan po natin makikita yon? Puro po sila nag-aangkin, gamit po yung Biblia eh. Di ba? Iglesia ni Cristo ni Manalo, gamit, Roma 16. Kay Soriano, yung mga Church of God na nasa tinatawag na Amerika, gamit po yung Acts chapter 28 and 1 Timothy chapter 3 verse 15. Iglesia ng Diyos. Di ba? 1 Corinto 1:2. Gamit po nila yun eh. Iglesia ng Diyos. Ano pa? Kikibuloy. The Kingdom of Jesus, nandiyan din po. Ang dami-dami. Most of their sects, yung mga pangalan po nila, nakasulat po sa Biblia. Bakit po? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit dapat nakasulat? Kasi para paniwalaan po sila sa mga inosenteng Katoliko. Bakit? Kasi yun, yung pangalan ng kanilang iglesia, nababasa sa Biblia eh. Kasi ang prinsipyo po nila, sola scriptura, dapat mabasa. Kapag hindi mabasa, ay huwag paniwalaan. So kaya nga, syempre, uniform po yung faith po nila na sola scriptura. Ayun, kapag hindi mabasa ay huwag paniwalaan. So lahat po ng mga pangalan ng mga iglesia po nila nakasulat po sa banal na kasulatan. So hindi pala tinatawag na basihan na kesyo nakasulat yung pangalan mo, pangalan ng sektang inaaniban mo sa Biblia. Ayan po yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. So saan po natin makikita yun? Yung sinabi ng Panginoon na I will build my church. Meron pong nature na ibinigay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia na hindi po matatanggi o maitatanggi ng ating mga kaibigang mga sulpot. Bakit po? Kasi mismo si Kristo na po yung may sabi. Ano po yung sabi ng Panginoong Jesucristo? 18. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa Latin po, et forte inferinon prevalibont adversus iam. Yan. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Kahit ang pintuan ng impyerno or ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa iglesyang ito. So, ibig sabihin, ang iglesia pong ito, hindi po ito mawawala. Always existing po siya. Always existed po siya. Bakit? Kasi the purpose of the church founded by Christ is salvation. 1 Timothy chapter 2, verse 4. So ngayon, kung titinan po natin, itinatag po ni Kristo ang kanyang iglesia 33, taong 33. So ang mangyayari,
from 34, 35, 36, 37, 38 hanggang 2021, nandyan po yung iglesia. Hindi po mawawala yung iglesia. Oh? Hindi po mawawala yung iglesia. Ibig sabihin, yung iglesia ng Panginoong Jesucristo, existido po siya sa lahat po ng panahon even before the 16th century. Ngayon, itong mga sektang sumulpot po sila 16th century, nag-umpisa po sila. So sa mga tuwid, kung totoo itong mga sulpot na ito, so ibig sabihin, before 16th century, wala pong iglesyang sinasamahan ang ating Panginoong Jesucristo. At nagiging mali ang Panginoong Jesucristo sinabi po niya na kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iglesyang ito. So kung magiging tama ang mga sekta nagsisulputan from 16th century to 21st century, magiging sinungaling si Kristo. Magiging sinungaling si Kristo. Di ba? Oh, set aside muna natin yung set aside muna natin yung Iglesia Katolika kasi diyan po sila diyan po sila allergy. So, i-set aside muna natin yung Iglesia Katolika. Dito muna tayo sa kanila. No, tama naman po 'yan, hindi po pinangalanan ng Panginoon sa Kristo ang kanyang iglesia. Bakit? Kasi nandiyan kayo eh. Nandiyan ito mga sulpot ito na aangkin sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga hindi po niya nilagyan ng pangalan. So ngayon, ang nangyayari, ang iglesyang ito na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, existido po siya sa lahat po ng panahon from the 1st century AD until now. Yan po yung kay Kristo kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po natapos ang mundo sa 2nd century. Hindi po natapos ang mundo sa 3rd, 4th, 5th, hanggang sa 21st century. Hindi po. Ibig sabihin, hindi po hihinto ang Panginoong Jesucristo nasasama sa kanyang iglesia. Yung totoong iglesia, bakit? Kasi ang objective ng iglesia ito, same sa objective ng ating Panginoong Jesucristo, salvation, kaligtasan. So ngayon, ang mangyayari po dyan, mga sir, mga ma'am, kung totoo po itong 16th to 21st century na mga Christian denominations, anong mangyayari? Sinungaling si Kristo. Diba? Sinungaling. Bakit? Kasi kung magiging totoo po sila, ibig sabihin, before 16th century, walang sinasamahan ang Panginoong Jesucristo. Kasi sila po yung totoo, di ba? Yan po yung sabi nila eh. So before 16th century, wala pong sinasamahan ang Panginoong Jesucristo. Sinungaling ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Yan. Another point, na nag-emerge po sila mga 16th to 21st century. Another point, sinabi ng Panginoon, ipapadala ko sa pangalan ng aking Ama ang banal na Espiritu para siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay na itinuturo ko sa inyo. So, ibig sabihin, itong iglesyang po ito, ginagabayan po ng banal na Espiritu. Kung totoo po itong mga sulpot na ito, na sumulpot lang po sa 16th to 21st century, ibig sabihin, dyan pa nagtuturo ang banal na Espiritu, palpak yung banal na Espiritu kung ganyan. Di ba? Palpak ang banal na Espiritu. Kung magiging totoo itong mga nagsisulputan mga sulpot from 16th century to 21st century. Kasi sabi ng Panginoon, ipapadala ko ang banal na Espiritu sa aking pangalan. Siya yung magtuturo sa inyo sa lahat ng mga itinuro ko. So, ibig sabihin, ang mga sinungaling, itong mga sektang nagsisulputan sa 16th to 21st century. Bakit? Kasi merong iglesyang itinatag ni Kristo na wala pong putol, hindi po namamatay. From the 1st century AD until now, existido po siya. Mamaya po mga sir, magbabasa po ako sa mga comments po ninyo mga sir ha. Pasensya na po, magpe-present na po muna po tayo. Para at least actually puputulin po natin ito. Then pagkatapos i-re-upload po natin para yung mapakinggan lang po ninyo yung presentation po natin. Ha?
Okay. So, okay, i-shout out ko po kayo mamaya after the presentation. Okay. Number 4 points. First point po natin, iisa lang po yung iglesia itinatag ni Kristo, hindi po 45,000. Second point po natin, ang iglesia itinatag ni Kristo, yun, itinatag po ito 1st century AD. Hindi po 16th to 21st century. Hindi po. Hindi po. Number 3 points natin. Ang iglesyang kay Kristo, meron pong siyang tinatawag na one faith. Iisang pananampalataya. Ephesians chapter 4 verse 4 to 5. Meron ka tayong iisang Panginoon, iisang Diyos, iisang pananampalataya. One faith, one baptism. Ngayon, itong 45,000 Christian denominations, ang dami-dami po nilang paraan ng bautismo. Di ba? Hindi po sila nagkakaintindihan sa bautismo. At ang dami-dami din po nilang mga pananampalataya. Nagkakaisa lang po sila, yung pananampalataya po nilang sola scriptura. Diyan lang po sa nagkakaisa. Pero yung tinatawag na presentation po nila, ang mangyayari po dyan, wala po silang tinatawag na one faith. Divided faith po sila lahat. Sino po yung Diyos ng divided faith? Humina yung signal eh. Sino po ba yung Diyos ng divided faith? Ayon sa banal na kasulatan, ang totoong Diyos, hindi po siya Diyos ng pagkakahati-hati. Diyos ng kaisahan po siya o Diyos ng tinatawag na unity. So, ibig sabihin, pag meron namang pagkahati-hati, hindi na po yan sa Diyos. So, itong not less than 45,000 Christian denominations, hindi po totoong Diyos yung kinikilala po nila. Bakit po? Kasi divided po sila eh. Divided po sila. So, ang Diyos na nasa likod nito, hindi yung totoong Diyos, kung hindi yung Diyos ng sanlibutang ito. Kaya nga po, kahit anong pamamaraan po natin i-explain po natin sa kanila, hindi po nila maiintindihan yung explanation. Bakit? Kasi binubulag po sila sa kanilang hari. Itong hari ng sanlibutan ito, ang demonyo. Yan po. 4 points po natin, mga sir, mga ma'am. Ika-4 na puntos po natin. Dapat po natin tandaan na itong claim po nila na sila po yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo, hindi po yan totoo. Bakit po? Kasi registered yung mga iglesia po nila yung mga sekta po nila. At sa gobyerno po kasi, mga sir, mga ma'am, sa gobyerno po ayon sa batas, in terms of legality, ito, kung makokopya nyo po ito, talagang meron po kayong maiaharap sa mga sulpot In terms of legality, kung sino po yung nagpaparehistro sa mata ng gobyerno, sa mata ng batas, siya po yung may-ari sa institusyon or korporasyon na kanyang ipinaparehistro. For example, si Manalo, ipinarehistro po niya Iglesia ni Cristo ni Manalo, siya po yung may-ari ng iglesyang ito. Kibuloy, siya din po yung may-ari ng sektang ito. Sino pa? Ellen G. White, ipinarehistro po. Siya din po yung may-ari ng sekta pong ito. So, isa pang katangahan po yan kung sasabihin po natin na si Ellen G. White, Manalo, or Kibuloy, or Soriano, or si Emerson Paul McPherson, or si Charles Taze Russell, sila po yung nagpresekta, pagkatapos sasabihin po natin na sa kay Kristo yan. Hindi! Bakit kasi? Hindi po magsisinungaling yung dokumento publiko. Hindi po magsisinungaling yun. Ang sinasabi ng dokumento publiko, kung sino yung nagparehistro, siya po yung founders or founder sa corporation na kanyang ipinaparehistro. And sa mata po ng batas, hindi po church yun. Yung mga ipinaparehistro po nila sa mata po ng batas, hindi po church, pangalan lang po yung church. Pero ang totoo po niyan is isa po siyang corporation. Question, nagtatag po ba ang Panginoong Jesucristo ng corporation? Hindi po. Ang itatag po niya, church. Sabi nga niya, I will build my church. Hindi niya sinabi na, I will build my corporation. At ang kapag-kapal po ng mga mukha ng mga taong ito, nasasabihin po nila yung mga setang ipanarehistro po nila kay Kristo po ito. Bakit? Kasi sila mismo nagparehistro Violation po yan sa batas na ang hindi sa'yo,
Ikaw yung magpaparehistro. Di ba? Oh. Tanungin niyo yung mga kaibigan po ninyong mga sulpot, mga amigo. Sino ang nagparehistro sa mga sektang inaaniban po niyo? Sasabi po na, si Pastoy. Eh tanong, binigyan po ba siya ng Panginoong Kristo ng otoridad or tinatawag na authority na ipaparehistro ang kanyang iglesia sa pangalan ng sulpot na itong Pastoy na ito? Wala yan eh. Wala. Wala. So, wala po silang karapatan na iparehistro po yung iglesia sa tatag ng Panginoon. So, therefore, yung mga ipinaparehistro po nila, hindi po yan kay Kristo. Hindi po yan kay Kristo, mga sir. Last points. Sasabihin po nila. Sa fourth point pala, yung sa rehistro ng gobyerno, sabi ng Panginoong Kristo, ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Yan. Yan po yung sinabi ng Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, ipinarehistro po ng mga sulpot na ito, yung kanilang mga sekta. So, ibig sabihin, hindi po yan sa Diyos. Kay Cesar po yan. Di ba? Diba? So, the fact na naparehistro po nila, hindi po yan sa Diyos. Kay Cesar po yan. O sa gobyerno po yan. Last points. Para magbabasa po ako sa mga comments po ninyo. Last points, mga sir. Sinasabi nila, pag aanib ka sa aming sekta, maliligtas ka. Pero kahit isang membro po nila, wala pong nakapagsabi na sinasabi na sa aming samahan ay meron ng naligtas. Puro lang po claim. Wala po kahit isa. Di ba? Kasi ang kay Kristo, meron po pangako ang Panginoon eh. Pupunta ako sa Ama at maghahanda ako ng silid doon na kung saan ako, nandun din kayo, sabi ng Panginoong Kristo. Eh itong mga sulpot na ito, sila po yung nagtatatag ng kanilang mga sekta, saan po nadadalhin po yung mga membro po nila? Saan po nadadalhin? Ang Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, kung saan ako, nandoon kayo. Pagkatapos sabi ng Panginoon, ang hindi mananatili sa akin, magagaya sa isang sanga, puputulin at itatapon at mga susunog. Sabi ng Panginoon, ang papasok sa akin may kaligtasan. Kaya nga po, 1 Timothy chapter 2, verse 4, talagang maliligtas ka. Pag nasa iglesia ka ng Panginoong Kristo. Pero kapag naka sa sektang itinatagpo ng tao, ay talagang questionable po yung kaligtasan po natin dyan. Bakit po questionable mga sir, mga ma'am? Bakit? Kasi yung may-ari ng sektang inaaniban mo, hindi po yung tagapagligtas. Hindi po. Questionable. Pagkatapos sasabihin mo, ipapaniwala mo sa amin na yung sektang inaaniban nyo kay Kristo yan. Hindi po yan mangyayari. Ito, sinasabi ko po ito kasi nininegate po nila eh. Kinokontra po nila yung Iglesia Katolika. O sige, set aside natin yung Iglesia Katolika. Itong sekta ninyo yung pag-uusapan natin. So itong 5 argumento na ito, pag may papasok, yan po ipapasagot po natin sa kanila. Number 1 argument, meron po siyang divided faith. Number 2 argument, iisa lang yung iglesia. Sa kanila, ang dami-dami. Pagkatapos, itong number 3 argument natin, galing po sa first century itong iglesyang ito. Pagkatapos ang sa inyo, nag-umpisa lang sa 16th century. Then, ang 4th argument, ipanarehistro ninyo ang inyong sekta. Pagkatapos kay Kristo, wala. 5 argumento, kahit isa sa inyo, wala pong nakapagsabi na meron pong nakaligtas na. So, yan po bang ipinagmamalaki po ninyo? Nasasabihin po ninyo na kayo po yung iglesia tatag ng Panginoong Kristo? Hindi po yun pwede. Nililinan lang kayo sa mga founders ninyo o sa mga pastoy ninyo. So, wag po tayong magpalin lang mga sir, mga ma'am. Bakit po kasi kung malilin lang po tayo sa ganyang presentation, ang mangyayari po dyan, ang nakasugal po dyan, yung kaluluwa po natin. So, kung maniniwala po tayo sa mga tao o sa taong nagtatatag ng kanilang mga sariling mga sekta, ibig pong sabihin po dyan, tayo mismo, nilalagay po natin yung mga kaluluwa po natin patungo doon sa impyerno. Ihahatid po natin yung kaluluwa po natin patungo doon sa impyerno. Bakit? Instead of maniniwala ka sa Diyos, doon ka naniniwala sa mga pastoy ninyo. Ngayon, sa ating mga Katoliko, sasabihin natin na yung iglesia na yan, yung binanggit sa banal na kasulatan, yan po yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano po basis?
Ang basis po natin, klarong-klaro po yan. Ang Biblia mismo at ang kasaysayan. Ang kasaysayan po kasi hindi po yung magsisinungaling. Yung tinatawag na religious history, hindi po yung magsisinungaling. Detalyado po yan eh. From the first, second, third, detalye nga nila yung kasaysayan ni Alexander the Great. BC pa, di ba? Before Christ pa. How much more itong iglesia tatag ng Panginoon sa Kristo? Meron din po siyang detalye. At hindi lang po iisang mga dokumento nagsasabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay kay Kristong Iglesia. Bakit? Kasi ang ebidensya, yun ang nagsasabi. Ang proof mismo ang nagsasabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, iisa lang po. So, tama po yung sinabi ng Panginoon na my church. Yung itinatag po niya. Hindi po divided po yung belief. Bakit po? Kasi kung ano po yung pinoprofess po natin na faith po dito sa Pilipinas, same din po yung pinoprofess po natin na faith doon sa Vatican. Sa China, sa Amerika, sa, ba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Ghost and born of the Virgin Mary. Same! Same creed, same profession of belief. Hindi po tayo divided. Tinatawag na 4, itong iglesia po ito hindi po rehistrado. Bakit? Kay Kristo po ito eh. Hindi po pwedeng ipapasubject ng gobyerno ang sa Diyos. Ang Diyos po yung may-ari. Hindi po pwedeng ipapasubject ng gobyerno yung pinagmamay-arian ng Panginoong Diyos. Kasi ang gobyerno ay sa Diyos din po yan. Yan. Lastly, siyempre, yung iglesia tatag ng Panginoon, same kay Panginoong Jesucristo, siyempre, mamumunga po siya ng same po sa Kanya, na banal. So, kaya nga po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, meron po tayong mga naging santo na. Ibig pong sabihin, kino-confirm ng simbahang Katolika na itong taong ito naging santo na. Bakit? Kasi dahil sa pamumuhay po niya, nang buhay pa po siya, meron pong tinatawag ng mga ebidensya ng mga milagro. Yung mga milagro yung talagang 100% nangyayari po yan. Hindi po kagaya sa mga sulpot na, ayun, manginginig. Sabi siya pa makirig pag kami, gumagaling na ako. Di ba? So yan po mga sir. So again wag po tayong magpalin lang sa mga kaibigan po nating mga sulpot. Bakit? Kasi ayun, kahit ni isa dito, wala pong nangahas na pumasok sa ating programa. Bakit po? Kasi hindi po nila matindigan po yung mga nila yung mga claims po nila. Itong 5 argumentong ito talagang mahihikog na po itong mga taong ito